Chapter 6, verse 1 to 5. Tinapot mo natin mo din na mayroon pong isang trono at isang Diyos na nakita mo din si Isaiah dito. Okay, pakibasa. Isaiah chapter 6, verse 1. Noong taong mamatay ang hari Uzzias, ay nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa isang luklukan, matayog at mataas, at pinuno ang templo ng kanyang kaluwalhatian. Sa itaas niya ay nakatayo ang mga seraphim, bawat isa'y may 6 na pakpak, na may 2 na nagsisitakip sa kanyang mukha, at may 2 na magsisitakip ng kanyang mga paa, at may 2 na naglilipad sa kanya. At nagsisigaw ang isa't isa at nagsasabi, "Banal, banal, banal ang Panginoon ng mga hukbo, ang buong lupa ay napuno ng kanyang kaluwalhatian. At ang mga patibayan ng mga pintuan ay nakilos sa tinig ng sumigaw, at ang bahay ay napuno ng puso. Nang magkagayoy sinabi ko, sa ama ko, sapagkat ako'y napahamak, sapagkat ako'y lalaking may maruming mga labi, at ako'y tumatahan sa gitna ng bayan na may maruming mga labi. Sapagkat nakita ng aking mga mata ang hari, ang Panginoon ng mga hukbo." Praise God. So dito po natin makita kapatid na nakita po kapatid ni Propeta Isaiah na doon sa isang mataas, matayo. Praise God, ay doon ay mayroon isang luklukan. Sabi doon, isang luklukan, one throne, matayo at mataas, at ang Panginoon nakaupo doon. So malinaw kapatid na meron lamang isang luklukan, Brother Francis, at meron isang nakaupo doon. Patunay kapatid na ang Diyos ay nag-iisa lang. At isa lang kapatid ang trono na iyon kapatid. At ito po ay nakita rin kapatid ni Prophet Mesias kapatid ang ganitong senaryo. Na ito naman ang kanya nakita sa 1 King chapter 22 verse 19 to 22. Ito yung nakita kapatid ni Prophet Mesias kapatid. 1 King chapter 22. I-take note yung kapatid na ito po yung doctrinal teaching kapatid. Napakaganda po ito. At sinabi, 1 King 22, 19 to 22. Chronicle, sorry. 1 Chronicle. 1 Chronicle 22, 19 to 22. Ngayon inyong ilagak ang inyong puso at ang inyong kaluluwa upang hanapin, sundin ang Panginoon ninyong Diyos. Kanina mo anong book? First King ako. First King na tayo. Okay. First King. Okay, 1 King chapter 22. Sorry. 22, 19 to 22. 1 King. 1 King chapter 22, verse 19. At sinabi ni Mesias, "Tayo yung bingi ng salita ng Panginoon, aking nakita ang Panginoon na nakaupo sa kanyang luklukan, at ang buong hukbo ng langit ay nakatayo sa siping niya, sa kanyang kanan at sa kanyang kaliwa." At sinabi ng Panginoon, "Sinong dadaya kay Akab, upang siya'y umawon at mabuwal sa Ramot, Galaad? At ang isa ay nagsalita ng ganitong paraan, at ang iba ay nagsalita ng gayong paraan. At lumabas ang isang espiritu at tumayo sa harap ng Panginoon at nagsabi, aking dadayain siya." At sinabi ng Panginoon sa kanya, "Paano?" At kanyang sinabi, "Ako'y lalabas at magiging mandarayang espiritu sa bibig ng lahat niyang mga propeta." At kanyang sinabi, "Iyong dadayain siya at mananaig ka rin. Lumabas ka at gawin mong gayon." Praise God. So nakita po natin yung similarity kapatid na yung nakita ni Isaiah na isang luklukan doon sa matayog at mataas, na doon ay mayroon isang nakaupo doon, nakaluklok, ang Panginoong Diyos, ang sabi doon. Dito naman kapatid, ipinakita rin kapatid sa ating dasang akala ito na nakita rin ni Prophet Mesias kapatid na ang Panginoon ay nakaupo sa isang luklukan. At doon kapatid sabi roon, nakapalibot sa kanya ang buong hukbo ng kalangitan. Buong hukbo ng kalangitan. At may nakatayo sa kanyang kanan at sa kanyang kaliwa. So ito yung kapatid,
maliwanag na mayroon lamang isang Diyos doon. Mayroon lamang isang luklukan doon. Praise God. At alam niyo ba din, itong luklukan na ito yung hinangad ni Lucifer na kanyang upuan. Na gusto niyang maupuan. Gusto niyang kayo makaupo doon, mapatid. Alam niyo si Lucifer, mapatid, ito po'y nilikha lang ng Panginoon. Amen. Pero, naghangad siya, mapatid, ng maging kapatid ng Diyos kung higitan niya pa ang Panginoon. At yung luklukan na yun nakita na Isaiah at nakita ni Prophet Misha, yung luklukan na yung mapatid, kasi nandoon sa nakapalibot ang buong upo ng kalangitan at ang Panginoon, Diyos ay nasakit ng nakaupo. Yun ang gustong upuan din ni Lucifer, ni Satanas ako din. Kaya nga, sa Isaiah, chapter 14, verse 12 to 14, ay ganito ang nangyari ang puti. Hinangad po ni Lucifer ang puti, yung luklukan na yun na kanya pong maluklukan. Isaiah 14, 12 to 14. Ano't nahulog ka mula sa langit o tala sa umaga, anak ng umaga, parang ikaw ay lumagpak sa lupa, ikaw na siyang nagpahina sa mga bansa, at sinabi mo sa iyong sarili, ako'y sasampa sa langit, aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos, at iyong uupo sa bundok ng kapisanan sa mga kaduluduluhang bahagi ng hilagaan. Ako'y sasampa sa itaas ng mga kaitaasan ng mga alapap, ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. Gayon ba'y mabababa ka sa Siol, sa mga kaduluduluhang bahagi ng buhay. Amen. Okay, salamat po Diyos. So, anong mayroon mapatid doon sa luklukan na yun? Siguro mapatid, napakagandang nagliningning yung glory ng Panginoon doon. Kaya nga, yun po nagkaroon ng hangarin mapatid si Lucifer, mapatid, na siya ay gusto niya makalukluk din doon. Diba? Kung siyo kayo naghangad na makaupo sa green chair, para maging mang-awit sa Panginoon, si Lucifer din ay naghangad na umupo doon sa luklukan ng Panginoon. Sige. At sabi niya, ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. Ako'y sanang kalungo sa mga kataas-taasang bahagi. At ako'y magiging gaya niya. Sige. At sabi niya rin na yung sabi niya doon sa verse 14 na yun, sabi niya, ako'y sasampa sa langit, aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos. Yung word dito ng mga bituin ng Diyos natin, stars of God, ang sabi doon sa English translation, hindi po ito literal mapatid na puti-puti sa gabi ng bituin. Ito po ay anghel, mga anghel ng Panginoon. Ang ibig sabihin ito pa din, ako'y sasampa sa langit, aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga anghel ng Diyos. Ang ibig sabihin ng niya ng bituin. At ako'y upo sa bundok ng kapisanan sa mga kaduluduluhang bahagi ng hilagaan. So nakita mo din, isang luklukan din lang mapatid ang nakita mo din ni Isaiah na gustong upuan mapatid ni Lucifer. Sabi mo sa English translation, sabi sa verse 12 mapatid, how art thou fallen from heaven, O Lucifer? Yun po ang sabi ng English translation. Sa Tagalog siya mapatid, anak ng umaga, tutala sa umaga. Pero sa English mapatid, napakalinaw, how art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning. So yun mo din, maliwanag, mayroong isang Diyos, mayroong isang luklukan. So hindi pwede mangyari na mayroong isang ama na luklukan, mayroong anak na nakaluklok, mayroong Espiritu Santo na nakaluklok. At ang sabi nila, co-equal, co-eternal, co-existence. Wala itong gano'n kapatid. Dahil napakalinaw, isa lang ang luklukan at isa lang ang Diyos na nakaluklok doon. At sa kanyang palibot, ang buong mukbog ng kalangitan ay nandoon, na nakatayo sa kanyang kanan at sa kanyang kaliwa. Kaya kung po tayo padala, kapatid, huwag po tayo pabibrainwash na, sige, tatlo ang Diyos, di ba? O dalawang Diyos, marami ang Diyos. Walang kapatid, sabi ng Bible ng kapatid ng gano'n. Praise God. Napakaliwanag kapatid, isa lang ang Diyos, kapatid. Isa lang ang Diyos na lumikha kay Adam. Amen. Isa lang kapatid ang Diyos na tumawag kay Abraham. Isa lang ang Diyos na naglingkuran ni Daniel. Isa lang ang Diyos na pinaglingkuran ng mga propeta. Isa lang ang Diyos na pinaglingkuran ni David, kapatid.
Isa lang ang Diyos kapatid, praise God, na lumikha ng lahat ng lupa. So wala kapatid, at isa rin lang kapatid ang lumikha ng tao, isang Diyos lang. Balikan po natin yung Genesis chapter 1 verse 26. Ito po yung pilit nila pinapalabak na mayroong kasama ng Diyos, mayroong po equal ang Diyos. Hindi daw ang Ama. Praise God. Basta po ng 1:26 mga kapatid. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa ipapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. Then sabi doon, lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis. Wala baga mayroong kasama, di ba? Amen. Ito yung pinagpipilitan ng kapatid ng ibang nagtuturo na ako, di ba? Yung kasama doon yung anak. Ang nagsabi doon yung ama. Kaya sabi, lalangin natin ang tao. Kaya may kasama siya kung siya lumalang ng tao. Pero, ibaba natin sa verse 27 pa rin. Anong sabi doon? Karin nyo, pakibasa. At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang niya sila na lalaki at babae. Sa verse 26, sinabi ko kapatid, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, sa ating wangis. Wali baga may kasama. Mayroon na talaga kasama kapatid. Ayon sa ating sa heavenly host, hukbo ng kalangitan ang kasama ng Panginoon. Nung sabihin niya, lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis, ang ibig sabihin ng Panginoon kapatid na lalangin natin ang tao na gaya natin na walang kamatayan, may buhay na walang hanggan. Sila po'y matuwid, banal, gaya natin. Yung po yung sabihin ng Panginoon, lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis. Kaya maliwanag pa din ang verse 7, sabi doon, at nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang wangis. Hindi sinabi sa kanilang wangis na wala baga may kasama. So maliwanag pa din, Pescar, na ang nakatayo dito, mapatid, yung pong kasama doon ng Panginoon sa paglala, sa creation, ay yung mga bukbuk ng kalangitan, na gaya nakita ni Prophet Mesias, mapatid, na nakatayo sa kanan at sa kaliwa. Sa katunayan, mapatid, nung ang propeta at itong si Haring Akab, mapatid, ay makipagdigma, ay sabi ng Panginoon, sinong bababa para dayain si Akab? At sabi doon, ang isang espiritu ay lumabas doon. Sabi ng Panginoon. At nagsabi, ako Panginoon, ang dadaya kay Akab. Paano paraan? Ako ilalabat na gaya ng magdadaya espiritu sa bibig ng kanyang mga propeta. Sabi ng Panginoon, sige, yumahong ka at magtagumpay ka. So maliwanag kapatid na ang kasama ng Panginoon kapatid doon sa creation ay mga anghel at hukbok ng kalangitan. Ang katunayan po niya kapatid na ang Panginoon ay nag-create mapatid ng universe, ng langit at lupa. Ang mga anghel na ito, ang mga bituin na sasabi kapatid, mga anghel ng Panginoon, sila po ay mga cheerer, tagapagpalakpak, tagapaghiyaw, habang mayroong creation na ginagawa ng Panginoon. At yan po ay ating magbasa kapatid sa Aklat ng Job. Aklat ng Job, chapter 38, verse 4 hanggang 11. Tingnan po natin. Job 38, verse 4. Saan ka nandoon na nilagay ko ang patibayan ng lupa? Ipahayag mo kung mayroon kang unawa. Sinong naglagay ng mga sukat niyaon kung iyong nalalaman? O sinong nag-uunat ng panukat niyan? Saan mo nalagay ang kanyang mga patibayan? O sinong naglagay ng batong panulok niyaon? Nang magsiawit na magkakasama ang mga bituing pag-umaga at ang lahat ng mga anak ng Diyos ay naghihiyawan sa kagalakan. Amen. Praise the Lord. Ito po yung creation period, mabatid na binanggit ng Panginoon kay Job. Dahil si Job nagreklamo mabatid tungkol sa nangyari sa kanyang buhay. Pero ang Panginoon ay nagsalita sa kanya. At ipinakilala ng Panginoon na wala siyang kalam-alam kung bakit nangyari sa kanyang pagsumpo sa kanya. Kaya ito sabi ng Panginoon, saan ka naroon nang ilagay ko ang mga patibayan ng lupa? Ipahayag mo kung mayroon bang unawa. Sino naglagay ng mga sukat niyaon kung iyong nalalaman? O sino nag-unat ng panukat diyan? Sa ano nalagay ang kanyang mga patibayan? O sino naglagay ng batong panulok niyaon? Ito, verse 7 natin. Sa English translation, with the morning stars, mga bituin, songs together, umawit na magkakasama,
And the sons of God, mga anak ng Diyos, shouted for joy. Sila po ay naghihiyawan sa galakan. Nung time pa lang pati na inaligay pa yung mga patibay ng lupa, yung kanyang creation pati, ang mga anghel, ang hukbok ng kalangitan, sila po yung mga cherish pa mga kapatid. Sila po yung naghihiyawan sa kagalakan habang mayroon pong paglikha ang Panginoon. So ito po yung kapatid, yung pong heavenly hope, kapatid, ito yung kasama doon sa creation. Kaya wala kong yung sabi na, lala natin ng tao ay hatiwang, hindi po nangulugan na mayroong dalawang Diyos doon, mayroong tatlong Diyos doon. Isa lang kapatid na nag-create. Amen. At alam niyo kapatid, nung sinabi ni Lucifer kapatid, ako'y aangat doon sa mga bituin ng Diyos. Actually kapatid, 1/3 ng anghel ng kalangitan ay nahikayat ng kapatid yung time na yun na mag-rebelde sa Diyos. Para kumbaga, magpuli ka para agawin yung turong Panginoon. Yan ba'y ating papatunayan po din na yung bituin na yan ay mga anghel na kanya nahigayat. According to Book of Revelation, 12 verse 4 na po din, ito yung mga bituin na kinalagkan ng kanyang butot. Hindi po literal na butot mo, ito yung kanyang kapangyarihan upang hikayat. Revelation 12 verse 4. At kinaladkad ng kaniyang buntot ang ikatlong bahagi ng bituin sa langit at pinaghahagis sa lupa at lumagay ang dragon sa harapan ng babaeng manganganak na upang lamunin ang kanyang anak magkapanganak niya. Kaya kapatid, ito yung po sinasabi ko kapatid na tayo po ay pagkuran reading ng ating mga Bible kapatid. Dahil bagamat minsan kung ang ating mata lang ang binabasa natin kapatid, ang ating bibigay hindi po na-exercise, medyo nahirapan po tayo. Kahit ako minsan kapatid, pag hindi pa po nagbibigat ng kulang reading kapatid, kahit ako isa nagbabasa kapatid sa akin, binibigay sa ako kapatid para mag-exercise ang aking bibig. Sabi kapatid, 1/3 kapatid, ikatlong bahagi ng mga bituin sa langit ay kinalagkan ng kanyang buntot. Ang ibig sabihin ng buntot nito, hindi po yung may buntot na gaya kaya pakita mo nila mga sa comics na si Lucifer ay mayroong sungay, mayroong mga balasang na matang may apoy, may pangil, may buntot. Hindi po gano'n kapatid. Kundi ang ibig sabihin dito kapatid ay hindi kaya kapatid na magkaroon ng pag-aklas laban sa Diyos kapatid. Dahil nga sa hangarin na upo sa doon kapatid. 1/3 kapatid ng kalangit, ng anghel sa kalangitan, kanya nahikayat. Gano'ng karami siya kapatid. So, ganyan po mga kumikilos sa mga demonyo dito sa kakalupaan kapatid. Para ang anak ng Diyos ay kailang pong kahirapan, kailang susubukin, patuloy na bibigyan mga test and trial, kapatid, yung sabi, para hadlangan ang mga mananampalataya. Kaya hindi ka nakataka, kapatid, na bakit na nandiyan lagi, hindi mo puso-puso ang pagsubok. Dahil ito kapatid, minsan gawa ng demonyo. Yung papunta ka lang sa simbahan, kapatid, gagawa ka ng paraan para hindi ka makatinabay sa simbahan. Demonyo po gumagawa ng kapatid. Mag-away minsan, nagtanong lang si husband, nasan ba yung susundin mo dami? Bala ka dyan, maghanap ka dyan. Kapatid, doon mag-upisa po. Yung po makaparaan po din ng demonyo, kapatid. Gumagawa siya ng kaparaan, kapatid, para hindi makatinabay sa simbahan ang anak ng Diyos. Yung po mga devil, yung mga fallen angels, kapatid, yun po ay sila yung mga kasamang inuhulog, kapatid, nilaglag ng Panginoon. Kaya nga pag kayo sinabihan na, ay salamat sis, ay salamat brad, hulog ka ng langit sa akin. Huwag kang papayag, kapatid. Pag ikaw hulog ng langit, delikado yan. Demonyo po yung kapatid, mga ihulog sa langit, kapatid. So yun po ang ilalagyan ng kanyang pag-akong kapatid, yung 1/3 ng mga anghel sa kalangitan. At alam niyo kapatid, may binanggit ako north side kapatid. Sabi niyo kapatid sa verse 14 ng bagay po ng Isaiah kapatid. So Lord. So ang sabi daw na sa mga dakong hilagaan, sabi kapatid. Sabi niya verse 13, at sinabi mo sa iyong sarili, ako'y sasampa sa langit, aking itataas ang aking lulupa sa itaat ng mga bituin ng Diyos. Kasi pag-anghel ng Diyos, kapatid. At ako'y upo sa bundok ng kapisanan sa mga kaduluduluhang bahagi ng hilagaan in the side of the north. Ang tanong kapatid, saan ang langit? Ituro nyo, saan ang langit?
Pag kayo na tayo sa labas ng kapatid, muna sa langit, ayun, na langit. Paano kapatid yung nakatayo doon sa kabilang side ng earth? Ang turo na kay langit din. Dahil ang earth, sa kabilang kapatid, ay ito po ay spiritual. Yung parang similar kapatid, na kapag ang Pilipinas ay kayo gabi, dito tayo. Madilim sa atin. Pero sa kabila, maliwanag sa kanila. So pag ganun naturo nila doon. Kaya mali yung ituro natin madilim pagka nasa labas tayo, nandun ang langit. Pag yung doon sa side mapatid ng earth, ang turo nandun naman. Doon sa kaliwa, doon naman. Doon sa ilalim, pag ganun. Kaya wala naman pati ang langit mapatid. Ang langit mapatid ay, ito po'y ipinahayag mapatid dito sa talatang ito, sa side of the north mapatid. Sa mga dakong hilagaan, doon po mapatid yung north. At kung inyong papansin mapatid, yung north side na mapatid, lumabas kayo sa ating gabi. Yung walang buwan, yung sobrang dilim ng gabi, na lahat makita mo yung mga bituin, di ba? Kita mo bituin mo. Yung north side na mapatid, sabi ng Hope mapatid, talaga siya dyan bakantihin niya mapatid. Sabi ng Job 26 verse 7, kasay pa. Okay, sabi doon, 26:7. Kanyang inuunat ang hilagaan sa pagitan walang laman at ibinibini ng lupa sa wala. Okay, sabi doon, He stretched out the north over the empty place and hanged the earth upon natin. Sabi pa din, ang langit ay nasa dakong hilagaan, nasa north side. Kaya sabi ko, kaya pa din na papatunay po na pa din, at ayon na sa Biblia na ang langit ay wala dito sa anumang direksyon, kundi nasa north side. Nasa ang north dito sa ating ngayon? Saan ang north? Ituro nyo, sa banda. Saan? Okay, doon. Dahil ito, east, west, north, and south. So, diyan lugar mapatid. Okay? Yung north side. Okay? Kung bakit mapatid na yung kumpas mapatid, bakit na, kahit na sabi na electronic compass o yung kumpas ng dahon lang ng isang puno o isang dahon ng puno at ilagay mo sa karayom, tuhugin mo, tuturo mapatid yung kanyang karayom doon sa kumpas, doon sa kanyang north side. Anong mayroon mapatid? At mayroon sabi ng magnetic north mapatid. Anong mayroon sa north mapatid? Yan po ang luklukan ng Diyos mapatid, sabi dito. Kaya sabi mapatid, ang bahagi niya ay binakante. Doon mapatid, bakit? Sabi ko, lumabas kayo ng hating gabi, yung sobrang dilim ng lahat ng gabi, nakita-kita nyo lahat mga bituin mapatid. At tumingin kayo sa bandang north mapatid. Yang north side mapatid, empty. Wala pong bituin dyan mapatid. At sinubukan ko ng tingnan niya. Nang mabasa mo ba yung talataan ko, hindi ko accurately ang salita ng Panginoon. Totoo. Na sinadya ang mapatid, sabi doon, at ulit na pagkabasa. Sabi doon, kanya iniunat ang hilagaan sa pagitan ng walang laman. Okay. He stripped out the north over the empty place. Kaya nga nakita mo din na yung north, yung side na yan, sa mula rito sa silanganan, sa timugan, sa kanturan, puno-puno ng bituin yan pati. Pero pagdating na pati, wala kayong makitang bituin dyan. Papatunayan po dyan. Patunayan po din sa gabi. Labasan nyo. Para ma-prove nyo pati ang tatawin totoo. Dahil yan din ang sabi ng Biblia, yun po hinakalimutan si Pinapatin na doon siya sa farthest part of the north. Doon siya. Doon mapatid ang luklukan ng Panginoon. Praise the Lord. Diba? Say, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. So, alam niyo po rin, ang Panginoon ay lalabas sa kanyang pagbabalik, magagaling sa Lord. That's yun po ang kanyang luklukan. At sabi mo din ng Psalms 75 verse 6. Okay, basahin natin. About sa rapture ng pati. Ito yung pag-agaw, yung promotion dito ng grabe. Psalm 75 verse 6. Sapagkat hindi man mula sa silanganan o mula man sa kanluran o mula man sa timugan ang pagkataas. Okay. Ang sabi ito, for promotion cometh neither from east, nor from the west, nor from the south.
So hindi sa silanganan manggagaling, hindi sa kanluran gagaling, hindi sa timugan gagaling. Saan magagaling? Sa north side kapatid. So maliwanag po kapatid. Praise God. Na yung pong luklukan na yan na sa north side kapatid, ito po yung hinangad kapatid ni Lucifer. Praise God. At katunayan kapatid, praise God, na ito po yung sabi na pinapatunayan ng Biblia na talagang meron lamang isang luklukan, isang Diyos. At ang nakapalibot dito sa kanya ay yung pong hukbo ng kalangitan. Sa Lucas 1 verse 19, kapatid, sabi ito kapatid, ang anghel na si Gabriel ay sinugok doon kay Zacarias, kapatid. Ano sabi niya roon? Luke 1:19. At pagsagot ng anghel ay sinabi sa kanya, ako'y si Gabriel na nananayo sa harapan ng Diyos at ako'y sinugo upang makipag-usap sa iyo at magdala sa iyo itong mabubuting balita. Sabi doon, ako si Gabriel na nananayo sa harapan ng Diyos. Ibig sabihin, nandun siya lagi sa harapan ng Panginoon. But messenger siya eh. Kaya nga, siya inutos na pumunta ka doon kay Zacarias, sabi mo na magkakaroon ng anak ang kanyang asawang si Elizabeth. At sa verse 26, kapatid, sinugo pa rin siya kapatid doon kay Mary. Verse 26, basahin po natin. Nang ika-6 na buwan nga'y sinugo ng Diyos ang anghel Gabriel sa isang bayan sa Galilea, ngalay Nazareth. Okay. Nananayo sa harapan ng Diyos, kapatid. So maliwanag kapatid, hindi kayo ngayon mapupulfuse, hindi kayo magugulumihan na sino kasama ng Diyos sa creation? Pentecost. Okay? Matibay po ang inyong panindigan dito, kapatid. Walang ama doon, Balpatre, walang anak doon, walang Espiritu Santo doon. Kundi isang Diyos na nakaluklok sa kanyang isang luklukan, kapatid. Ngayon, ating pong ipurwa, kapatid, na ito pong Diyos na ito, kapatid, na dati siya yung Father in creation, nung siya ay nagkatawang tao, Son and Redemption. Alam niyo, kapatid, yung batang ipanganak na lalaki, ay hinula na sa Isaiah 9 verse 6, kapatid, kung sino siya. Okay, basahin po natin ang Isaiah 9 verse 6, kapatid. Ito na yung mystery, kapatid, na ang Diyos ay nagkatawang tao. Sapagkat sa atin ay pinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatag sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Praise God. So, doon kapatid na, yung batang lalaki na ipinanak, siya yung makapangyarihang Diyos, tagapayo, prinsipi ng kapayapaan, walang hanggang Ama. Siya yung kapatid. Siya yung before Father in creation. Nung siya ay magkatawang tao, kapatid, ating napag-aral ng kalaan, di ba? Yung fulfilling fulfilling about the Messiah. Dapat ating napansin natin na doon ay mayroon siyang katawang inihanda para doon gagamitin ng ating mga panggilan Diyos upang magkaroon ng laman at magkaroon ng dugo. At dito mga kapatid, praise God, ito yung batang ito, bagamat siya'y bata pa, sanggol pa siya, sabi ng 1:21 ng Matthew, ay meron po siyang kanyang sariling bayan na. 1:21 ng Matthew. Basahin po natin. At siya'y manganganak ng isang lalaki, at ang pangalan tatawag sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Okay, sabi doon, bata pa, kapatid, sanggol pa, sabi doon, ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanyang mga kasalanan. Mayroon ng sariling bayan, kapatid. Sino yun? Dahil siya yung makapangyarihan Diyos. Ito na yung Son and Redemption. Siya po ay gagawa ng pagtubos, kaya kailangan magkaroon siya ng laman, kapatid, sa pamagitan ng katawan na yung kapatid, na walang iba ang Kristo, Iskal, o ang Messiah. Ibig sabihin, kapatid, yung pong katawan na ialay, kapatid, o pinahiran. Iskal. So dito, kapatid, sabi dito, kapatid, na sa Revelation, ay ating pang makita na mayroon lang isang Diyos na sinasamba. Okay. Basahin po natin din ang Revelation, verse 19, verse 10. Ito ang sasabihin mo din. At ako'y nagpatira sa kaniyang paanan upang siya'y aking sambahin. At sinabi niya sa akin, ingatan mong huwag gawin yan. Ako'y kapwa mo alipin at ang iyong mga kapatid na mayroong patotoo
Si Jesus, sumamba ka sa Diyos, sapagkat ang totoo ni Jesus ay siyang espiritu ng hula. Okay. Sabi ng kapatid, nang si Juan Davila, kapatid, ay nakipag-usap sa anghel at ipinakita ang mga bagay na mangyayari sa hinaharap tungkol sa mga wala hanggang paghukom sa madating na paghahari ng Panginoon at sa mga kahabulan ng Panginoon sa mga taong masama, ay si Juan Davila, kapatid, ay sasambasan ng magpapatira ka sa anghel, kapatid. Pero ang sabi ng anghel, huwag mong gawin yan. Sabi, ako'y kapwa mo ni alipin. Sumamba ka sa Diyos. So dito po, ating makita na ang dapat lamang sasambahin ay ang Diyos. Walang ibang dapat sambahin kundi Diyos, mga kapatid. Amen. At ating palibuksan, mga kapatid, doon sa 22 verse 9. Ganito pa rin siya sabi ng Revelation. At sinabi niya sa akin, ingatan mo huwag gawin iyan, ako'y kapwa mo alipin, at ng iyong mga kapatid na mga propeta, at ang mga tumutupad ng mga salita ng aklat na ito, sumamba ka sa Diyos. Okay. So ang pagsamba talaga, ang ukol na pagsamba, ang worship ay dapat sa Diyos lang. So ang mga anghel, hindi dapat sambahin ng mga kapatid. Kaya mayroong mga tao kapatid na sumasamba sa mga ribulto, sumasamba sa mga anyong galing sa langit ng mga anghel, mga santo-santo, sabi nila, mga banal. Si San Pedro, si San Felipe, si San Isidro, si San Juan, ay katunayan kaya kung ipinagdiriwang mapatid dito sa sabit ng araw ng ito. Dahil sinasabi nila, ina-adore nila mapatid, adoration, nandun yung pagsamba. Kami yung pang ng anghel mapatid, mismong anghel nagsabi, huwag mo akong sambahin. Sambahin mo ang Diyos. Dahil ako'y kapwa mo ni alipin na sumasamba sa Kanya. So mapatid, ang pagsamba ay naukol lang sa Diyos mapatid. Amen. Amen. Alam niyo ba, na ang Panginoon, sa kanyang pagkakatawang tao, bata pa lang siya, ay sinamba na siya ng tatlong pantas. Samantalang sabi ng anghel, ang pili lang sambahin mapatid ay ang Diyos. Pero itong tatlong pantas na ito mapatid, yung wise men, hindi tatlong hari ha, mali yun. Walang tatlong hari mapatid. Wise men. Ang sabi doon, sila ay nanggaling pa doon sa malayong lupain upang maghandog mapatid ng kaloob ng mga gift doon sa batang ipinanganak. Kaya itinanong niya sa chapter 2 ng Matthew, sabi doon, saan dito ngayon ipinanganak ang hari ng mga Hudyo? Nagulat ng mapatid si Herodes dahil siya ang hari ng panahon yun sa lugar na yun. Ngayon, nung sinari niya, saan dito ipinanganak ang hari ng mga Hudyo? Dahil sa lumang tipan pa mga kapatid ay sinasabi ng kapatid ng banaklatan na ang Diyos ng Israel ay siya rin hari ng Israel. Kaya nga, hari ng mga Hudyo, yung po ng mga kantat. So, 2 verse 11 mga kapatid, ay ipinakita na dito mga kapatid na sinamba na ang batang ito. Basta, 2:11 ng Matthew. At nagsipasok sila sa bahay, at nakakita sila ang sanggol na kasama ng kanyang inang si Maria, at nagpatira pa sila, at nagsisamba sa kanya, at pagkabukas nila ng kanilang mga kayamanan, ay inihandog nila sa kanya ang mga alay na ginto at tamangyan at mira. Okay, nakita niyo ulit, sinamba na mga kapatid ang batang yun. God, dahil yun po yung batang yun po sabi ng Isaiah, yun po yung makapangyarihang Diyos. Walang hagapama. Siya yung mapatid bilang pagkakataong tao. God. So, sabi na kanina ng anghel, ang Diyos lamang ang pwedeng sambahin. Pero bakit sinambay ito? Dahil po kapatid, sa kanyang pagkataong tao, sabi ng Colossus 2:9, doon sa katawan na yon, nananahan ang buong kapuspusan ng pagkaito sa kahayagan ayon sa laman. Patay po natin kapatid. Sapagkat sa kanya nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. Okay. Yun po. Kaya nga, sinamba mo din. Alam mo, ang mga pantas na tao, hindi ba sasamba kung hindi nila kilala, kung nila alam na yun ang Diyos. Dahil ang matawag mo din, sila po ay masyado po silang mapagsaliksik sa mga kasulatan, sa mga hula. At nalaman nila na ang batang isinilang doon sa Bethlehem, mga kapatid, yun po ang Diyos na magkatawang tao. Kaya nga po sila ay may dalang mga kaloob at sila ay sumamba. Amen. Praise God. So dito,
doon pa lang ay pinapasimula ng sambahin, kapatid, ang ating Panginoon sa Kristo. Ika. Sa Revelation, chapter 7, verse 10 hanggang 12, ating makikita mo dito na yung hukbo ng kalangitan ay nag-alay ng pagsamba sa nag-iisang Diyos na doon sa luklukan. Kasi kapatid ang Revelation 7, 10 hanggang 12. At nagsisigawan ng tinig na malakas na nagsasabi, ang pagliligtas ay sumasa aming Diyos na nakaupo sa luklukan at sa kordero. At ang lahat ng mga anghel ay nakatayo sa palibot ng luklukan at ng matatanda at ng apat na nilalang na buhay, at sila na nagpatirapa sa harapan ng luklukan at nagsisamba sa Diyos. Na nagsasabi, siya nawa pagpapala at kalwalatian at karunungan at pagpapasalamat at karangalan at kapangyarihan at kalakasan, nawa ang sumaaming Diyos magpakailan-kailanman, siya nawa. Praise God. Actually, pwede lang din ha. Sabi dito mga na nagsisigawan ng malakas. Nagsabi, ang pagliligtas ay sumaaming Diyos na nakaupo sa luklukan at sa kordero para magka may dalawa. Okay? Sabi ito, at ituloy, at ang lahat ng mga anghel na nakatayo sa palibot ng luklukan at ng matatanda at ang apat na nila na buhay, at sila ay nagpatira pa sa harapan ng luklukan at nagsisamba sa Diyos. Saan sumamba ang mga tao? Ang mga upunay daw din? Sa Diyos. Sumamba sa Diyos. At ito, ano po ang kalapong inaalay ng kapatid? Ang sabi na nagsasabi, siya nawa, pagpapala at kalwalatian, karunungan, pagpapasalamat, karangalan, at kapangyarihan, at kalakasan nawa, ang sumaaming Diyos, magpakailaman siya nawa. Isa lang kapatid ang pinapatungkulan na pag-alaya ng pagsasalamat, karangalan, kalwalatian, sa isang Diyos kapatid. Nakita nyo, sa Diyos lang kapatid, ialay, walang ibang dapat pag-alaya kapatid, kundi Diyos. Pero kapatid, ating mapapansin kapatid, na ito, kanina binanggit kapatid, Diyos at Kordero. Pero pasin po natin kapatid na mayroon lang isang nakalukod doon kapatid. Parang ito kapatid ang gusto kong bigyan ng kanyang diskusyon. Halimbawa, isang taong kinikilala ng Cavite. Sabi natin na isang taong, ibang taong gagamitin ko. O ito yung ating ama ng Cavite. Okay, ito yung ama ng Cavite. Kaya si Aguinaldo, makilala, ang ating ama ng Cavite at siya rin ating gobernador. So ito po ang nangyari dito, kapatid. Diyos at ang Kordero. Hindi po ito hiwalay. Ang Diyos, yun din ang Kordero, kapatid. Kaya ating papatunay po niya, kapatid, na yung Diyos na pinag-alayan ng isang pagsamba na ipag-ukulan ng lahat ng karangalan na sabi doon, sumaaming Diyos sa kanila. Pero ito po ay pinatungkulan din dito sa ating Panginoon sa Revelation 5, verse 8 to 14. Ano po sinabi doon? Okay. Revelation 5, 8 to 14. At pagkakuha niya ng aklat, ang apat na nilalang na buhay, at ang 24 na matatanda ay nagpatirapa sa harapan ng kordero, na ang bawat isa ay may alpa at mga mangkong naghinto na puno ng kamangyan na siya mga panalangin ng mga banal. At sila ay nag-aawitan ng isang bagong awit na nagsasabi, ikaw ang karapat-dapat na kumuha ng aklat at magbukas ng mga tatak nito sapagkat ikaw ay pinatay at binili mo sa Diyos ang iyong dugo, ang mga tao sa bawat angkan at wika at bayan at bansa. At sila iyong ginawang kaharian at mga saserdote sa aming Diyos at sila nagagahari sa ibabaw ng lupa. At nakita ko at narinig ko ang tinig ng maraming mga anghel sa palibot ng luklukan at ang mga nilalang na buhay at ang matatanda at ang bilang nila ay 10,000, tigsa 10,000 at 10,000. Ano po din? Na nagsasabi ng malakas na tinig, karapat-dapat ang kordero na pinatay upang tumanggap ng kapangyarihan at kayamanan at karunungan at kalakasan at kapurihan at kalwalhatian at pagpapala. Okay, sandali ako din ha. Kanina sa ating binasa, ang karapat-dapat tumanggap lamang madili yung Diyos, di ba? Pero sabi ba din sa verse 12, sabi ito, karapat-dapat ang kordero
na pinatay upang tumanggap ng kapangyarihan, kayamanan, karanunungan, kalakasan, kapurihan, kalalian at pagpapala. So kanino mo pa dinakalas ng ngayon? Doon sa kordero. Kanina, sa Diyos, hindi pwede magdalawang kapatid dahil may isang lulukan lang. At meron lang isang pwede pag-alaya ng lahat ng yon. Sabi doon, ang Diyos lang. Dito ngayon ay iniados ang lahat ng yon ay sa kordero. Kanino yun? Ating Panginoon Kristo. Tuloy po ang pagbasa. At ang bawat bagay na nilalang na nasa langit at nasa ibabaw ng lupa at nasa ilalim ng lupa at nasa ibabaw ng dagat at sa lahat ng mga bagay na nasa mga ito ay narinig kong na nagsasabi, sa Kanya na nakaupo sa luklukan at sa kordero ay ang pagpapala at kapurihan at kaluwalhatian at paghahari magpakailan-kailanman. At ang apat na nilalang na buhay ay nagsabi, siya nawa at ang matatanda ay nagpatirama at nagsisamba. Amen. So, maliwanag mo din yun, ha? Kanina, sabi doon lahat ng karangalan, kalatian, pasasalamat, pagsamba ay sa isang Diyos. Pero dito mo din, ikinlaro mo din na ang karangalan ay pinakukul doon sa kordero na nagbigay ng kanyang buhay. Amen. So, ibig sabihin mo din, yun po ang ating Panginoong Kristo. Siya yung Diyos, kapatid. Nga sabi ko kanina mo din na siya ay Diyos at tagapagligtas. Amen. Diyos at kordero na nag-alis ng kasalanan ng sanglibutan. Yes, God. At doon po inialay, kapatid. So kung ginawa, kapatid, ng mga punang kalangitan na sumamba dito sa sabi ng kasulatan, dapat isa lang ang pag-alayan. Kung nagkataon, kapatid, na dalawa, nag-alay ng isa rito, hindi pwede mangyari, kapatid. Dahil sabi ng Biblia, isa lang ang luklukan. At sabi doon na sa gitna ng luklukan na yun, nakaupo ang kordero. Sabi siya sa kanina, sa gitna ng luklukan, nakaupo ang Diyos. So sino yun, kapatid? Yung kordero. Amen. Mas lalo pang ginawa natin, kapatid. Praise God. So basahin po natin yung aklat ng Revelation pa rin, 22 verse 6, na dito po, tanging mapatid ang Diyos ang mayroong anghel na pinipagsugo. At sinabi niya sa akin, ang mga salitang ito ay tapat at tunay at ang Panginoon, ang Diyos ng mga espiritu ng mga propeta, ay nagsugo ng kanyang anghel upang ipakita sa kanyang mga alipin ang mga bagay na kinakailangan mangyaring madali. Okay, sabi doon, ang Diyos ng mga propeta, ang Diyos ng mga pangyarihan, ang nagsugo ng kanyang anghel upang ipahayag ang mga bagay na mangyayari. Sinong sugo din ng kanyang anghel? Diyos, kapatid, ang may-ari lamang o nagsusugo at may karapatan sa mga anghel upang sugo sila. Sa verse 16, kapatid, dito po nilinaw kung sino ang nagsugo ng anghel, kapatid. Verse 16. Akong si Jesus ay nagsugo ng aking anghel upang sa inyo'y magpatotoo ng mga bagay na ito sa mga iglesia. Ako ang ugat at ang supling ni David, ang maningning na talag sa umaga. God, sabi ng Panginoon dito, ako'y si Jesus, nagsugo ng aking anghel. Kanina, Diyos ang nagsugo. Ngayon dito, pinaliwanag mo din na si Jesus, mapatid, ay nagsugo ng kanyang anghel, mapatid. At sabi daw, mapatid, ako ang ugat ni David. Ha? Bigyan pa din ng pasya pa din ang talatang yun. Pakikulit, natilala sa verse. Ako'y si Jesus ay nagsugo ng aking anghel upang sa inyo'y magpatotoo ng mga bagay na ito sa mga iglesia. Ako ang ugat at ang supling ni David, ang maningning na tala sa umaga. Tinayang nila. Sabi sa English translation, I, Jesus, have sent my angel to testify to you these things in the churches. I am the root, ugat, and the offspring of David, the bright and morning star. Sabi ng kapatid, ako yung ugat. Ibig sabihin ng kapatid, si David, siya yung pinagmula ng buhay ni David, kapatid. Siya yung ugat. Pero, sabi dito, siya rin yung supling ni David. Nakita nyo? Siya yung ugat, siya yung pinagmula ng buhay ni David, pero siya rin yung supling ni David. Dahil ang Kristo ay nanggaling sa lahi ni David, sa lineage ni David. Pero, bago siya naging lineage ni David, kapatid, si David mismo nanggaling po sa kanya, ang buhay ni David. Kaya sabi, ako ang ugat ni David at ang supling ni David.
Sabihin, dual ang ginampanan niya rito. Siya yung Diyos na naging David at siya rin yung lahi ni David na naging Kristo. So, mahiwaga, no? Kaya pag gulumihan na talaga kayo, kapatid, kung hindi kayo mag-aral ng Biblia nyo. Kaya sabi ng 5:39, kapatid, kailan yung salisigin ang kasulatan, mga kapatid, basahin mo natin. Para kayo hindi mag-alinlangan, mga kapatid, sa ating Panginoon. John 5:39. Okay? Ang sabi doon, Salisigin ninyo ang mga kasulatan, sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan, at ang mga ito'y siyang nagpapatotoo tungkol sa akin. okay, kaya nga, ang ating mga Biblia, Brother Patrick, ating sasaligsigin talaga yan. Sabi ko, sa isang kapatid natin, ipamiliarize mo ang Biblia mo kung gusto mong gamitin ka ng Panginoon. Dahil hindi ka piling gamitin ng Panginoon kung hindi mo kabisado ang Biblia. At lalo, kung hindi mo kakilala ang Panginoon, kung sino talaga siya. Paano kung siya kayo ipagtatanggol na siya yung Diyos? Kung hindi mo kayo patunayan sa banal na aklat. So kailangan po natin ng pagsasaliksik, saligsigin nyo ang mga kasulatan. Inuutos sa Panginoon na tayo nga, kaya sabi ng Panginoon, sabi ng Panginoon kay Joshua, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahiwalay sa bibig, araw at gabi. Bakit? Para masaliksik natin ang pati kung ano ang nilalaman nito. Sabi doon, ito ang mga nagpapatututo mo sa akin. Yung banal na kasulatan. Kaya kung ikaw, kapatid, ay isang Kristiyano hindi nagbabasa ng Biblia, kawawa ka. Bakit? Para kang hangin, parang ipa, natatangay ng hangin na kung saan ka lang dalhin, doon ka, maniniwala ka. Napakinggan mong aral ganito, maniwala ka doon. Dahil wala kang pundasyon eh. Napakinggan mong aral sa kanan, maniwala ka naman doon. Napakinggan mong aral sa unahan, maniwala ka naman doon. Wala kang pundasyon, mga kapatid. Sapagkat, hindi mo nasaliksik ang Biblia. Kaya sabi, saliksikin nyo ang mga kasulatan. Kaya maliwanag, kapatid, na ang ating balagsagan ay ating pong mahalin. Idigin natin. Kaya kung tayo po isang Kristiyano, dapat tayo po may mga Biblia. Kung ikaw ay Kristiyano walang Biblia, kapatid, questionable yan. Dahil paano ka may magsasaliksik ng kasulatan, wala kang masaliksikin. Amen. Kung ngayon ay pinahalaga natin, kung ngayon ay ang cellphone ay mahalaga, mas pahalagahan ang Biblia. Amen. So, yun po. Para makilala natin lubos ang pag-ibig, hindi po tayo matangay ng mga doktrina, ng sabihin ng doktrina ng hangin, ng sanglibutan ito na parang ipaanit amoy ng hangin kung saan direksyon, doon siya mapatid. Tayo, mayroon po siyang pundasyon na pagkakilala sa ating Diyos na pinaglilingkuran. Praise God. Nakatunayan, sinabi ng Panginoon patid. Sa John 8:56-58, kapatid, basahin po natin. Before Abraham, I am. Sabi ng Panginoon dito. Nagdalang ang inyong amang si Abraham na makita ang aking araw at nakita niya at natuwa. Sinabi niya sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taon at nakita mo si Abraham. Sinabi sa kanila ni Jesus, sa katotohanan sinasabi ko sa inyo, bago ipanganak si Abraham ay ako na. Praise God. Yung mga Hudyo ay nagkakasila sa sabi ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, nagalak ang inyong amang si Abraham na makita ang aking mga araw. Sabi ng mga Hudyo ito, wala ko pang 50 years, nakita mo si Abraham. Ano po sabi ng Panginoon? Bago si Abraham, ay ako nga. Sa English translation, pati makita nyo, sabi doon, before Abraham, I am He. Natanungin ni Moises, mga kapatid, kung anong pangalan ng kanyang ipapakilala kay Parao doon sa chapter 3 ng Exodus, ang sabi ng Panginoon doon, sabihin mong, I am He, that I am He. So pinanggit dito ng Panginoon sa mga Hudyo, before Abraham, I am He. Ako nga. Ako nga. So una po siya kay Abraham. So dito po ay dapat magkaroon ng revelasyon, mga kapatid, na sino ang Panginoon? Kung sinauna kay Abraham, sino siya? Siya yung Diyos na nagkatawang tayo. Amen. Yeah. So basahin po natin ng John 10, verse 30 hanggang 33. Ano po yung nangyari doon po din? John 10, 30 to 33. Ako at ang Ama ay iisa. Nagsitaputulian ng mga bato ang mga Hudyo upang siya'y batuhin. Sinagot sila ni Jesus, maraming mabubuting gawa na mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin sa mga gawang niyaon ang
Sinagot siya ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa ay binabakto ka namin, kundi sa pangungusong at sapagkat ikay bagamat ikaw ay tao, ay nagpapakupari kang Diyos. Amen. Magkalino pa din mga Hudyo, ha? Ang Panginoon, nung siya nagpahayag talaga na, sino ka ba talaga magpahayag ka? Sino ka? Sabi ng Panginoon, ako at ang Ama ay isa. Nagsidampot ang bato, ang mga Hudyo para batoy ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, alin ang binabatid sa akin? Yung mabubuting gawa na ginagawa ko. Sabi ng mga Hudyo, hindi ka namin binabato dahil sa yung mabubuting gawa. Binabato ka namin dahil sa ikaw na tao, dahil alam na tao lang, ay nagpapakunwari kang Diyos. Amen. Mga batid-batid, hindi sinabi ng Panginoon na ako yung Diyos. Hindi po dapat sabihin ng Panginoon. Bakit? Ang kasulatan ay nagsasabi na ang Kristo ay magpapakababa. Kaya niya pinisabihin na magpakilala sa iyo. Ngunit sa mga pagpapahayag ay doon po ay pinapaaninan kapatid sa pamagitan ng pagsasaliksik ng mga kasultan, doon po natin makikilala kung sino siya. Amen. Kaya nga, wala po tatlong Diyos, walang dalawang Diyos, walang dalawang luklukan, walang tatlong luklukan, isang luklukan at isang Diyos lang nakaluklukan, kapatid. Is God. At ito kapatid, sabi naman ng Matthew 28 verse 18, kapatid, na ang lahat ng kapangyarihan ay ibinigay na sa Panginoon. 28 verse 18 ng Matthew. At lumapit si Jesus sa kanila, at sila kanya kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Lahat daw, kapatid, sabi naman din sa translation ng English, kapatid, ang Tagalog kasi, sabi, kapamahalaan, no? Pero sa English translation, kapatid, power, ang bilang dito, kapangyarihan. Okay, sabi doon, and Jesus came and speak unto them, saying, all power is given unto me in heaven and earth. So, yung lahat ng kapangyarihan, kapatid, lahat ng power ay nasa ating Panginoon na. Kung mayroon mga kapangyarihan doon sa langit, kapatid, wala na yung kapatid. Amen. Wala na po. Kumbaga, nasa kanya na, kapatid, ang lahat, kapatid. At nakunan po niya, kapatid, bago pa sinabi ng Panginoon na ang lahat ng tuhod ay lulod sa kanyang pangalan, ay sinabi na po ito ng Diyos sa lumang tipan, kapatid. Sabi ng Isaiah 45, 21 to 23, ang nagsasabi ko nito ay yung makapangyarihan ng Diyos, kapatid, na ang bawat tuhod ay lulod sa kanya at ang bawat tila ay magpapahayag. Basahin po natin ang Isaiah 45, 21 to 23. Kayo'y mga pahayag at kayo'y mga pahayag at mga palasapit o magsagbuli sila magkakasama sinong magpakilala nito mula ng mga unang panahon, sinong nagpahayag niya o ng una. Hindi baga ang Panginoon at walang Diyos liban sa akin, isang ganap na Diyos at tagapagligtas, walang iba liban sa akin. Kayo'y magsitingin sa akin at kayo'y mga ligtas lahat na tagawagas ng lupa sapagkat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. Ako'y sumampa sa aking sarili, ang salita ay nakabitaw sa aking bibig sa katuwiran at hindi babalik na sa akin ay luluhod ang bawat tuhod, bawat tila ay susumpa. Praise God. Okay. Sabi ang batid ng mga kapangyarihan ng Diyos, mga kapatid, dito sa lumang tipan, kayo mga pahayag at mga pasakit o mga sanggunian, silang magkasama. Sinong nagpakilala nito mula ng mga unang panahon? Sino nagpahayag niya o ng una? Hindi baga ang Panginoon, ang Diyos liban sa akin. At walang Diyos liban sa akin. Isang ganap na Diyos at tagapagligtas. Walang iba liban sa akin. Kayo'y magsitingin sa akin at kayo'y mga ligtas. Lahat na nagawakan ng lupa, sapagat ako'y Diyos at walang
iba liban sa akin. Verse 23, ako'y sumumpa sa aking sarili, sabi ng Diyos ha, ang salita ay nakabitaw sa aking bibig sa katwiran, at hindi babalik, na sa akin ay luluhod ang bawat tuhod, bawat dila ay susumpa. Praise God. Praise God. In-interrupt lang tayo. Nagagano ka din, hindi mo niya ako. Kasi lahat ba naman Ay, yun? ipapakilala din ba rin na ang Panginoon lamang, ang Diyos at siya lang dapat sasabay. Amen. Yes, Lord. Sulit ko din natin. Ating ulit ba din ha? Sa verse 45, kapatid ang chapter 45. Ano tayo? Isaiah 45. Ang sabi ng kapatid, verse 21. Kayo'y mga pahayag at mga pasakit, oo, magsanggunian silang magkasama. Sino nagpakilala nito mula ng mga unang panahon? Sino nagpahayag niya o ng una? Hindi baga ang Panginoon? At walang Diyos liban sa akin. Isang ganap na Diyos at tagapagligtas. At walang iba liban sa akin. Ito po ang sabi ng mga Panginoon Diyos mga sa lumandipan. Kayo magsitingin sa akin at kayo mga ligtas. Lahat na taga-wakas ng lupa, sapagkat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. Verse 23. Ako'y sumumpa sa aking sarili. Ang salita ay nakabitaw sa aking bibig sa katwiran at hindi babalik, na sa akin ay luluhod ang bawat tuhod, bawat dila ay susumpa. Okay. Kanino yung mga luluhod ang bawat tuhod? Sa Diyos na nag-isang Diyos, kapatid. Amen. At hindi naman din ang Philippians chapter 2 verse 10. Upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod ng nasa langit at ang nasa ibabaw ng lupa at ang nasa ilalim ng lupa. Amen. Kanina sabi pa din na ang Diyos mapatid sa tatakbo na ilulog sa Kanya. Sabi daw din, upang sa pangalan ni Jesus, kaninong mapatid sa ating Panginoong Jesus, ay luluhod ang lahat ng tuhod. Okay. Na nasa langit, nasa ibabaw ng lupa, at nasa ilalim ng lupa. Kung mayroon bang ama, nasasabi pa din ng ibang pag-aaral, luluhod po yung kapatid. Sa ating Panginoon. Dahil siya po yung Diyos, kapatid. Wala pong pag-alinlangan. Hindi na po, wala pong dalawang Diyos, wala tatlong Diyos. Ang Diyos, kapatid, yun po ang hiwaga ng sabi ng kasulatan, kapatid, na sabi doon, ang Panginoon ay nagkatawa, ang Diyos ay nagkatawang tao. Hinubadya kanyang pagka-Diyos para magkaroon ng laman, para magkaroon ng dugong pagtubos, kapatid. Dahil hindi po siya magkaroon ng pagtubos, kapatid, kung walang dugo na mangyayari. Dahil sabi ng Hebrews 9 dito, na kung walang pagdanak ng dugo, kung walang dugo ay walang kapatawaran ng kasalanan, kapatid. Kaya nga, ito po yung nangyari, kapatid. Ang Panginoon mismo, kapatid, siya po yung Diyos, kapatid. At ito po ang sabi ng talala, kapatid, ng Revelation. Ito po yung ating conclusion verses, kapatid. Revelation 19:13-16. Basahin po natin, kapatid. Siya po, kapatid, yung hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon. Pero bago nangyari yun, ano po nangyari?
Revelation 19:16. At siya nararanta ng damit na binisikan ng dugo at ang kanyang pangalan ay tinatawag na ang Berbo ng Diyos. At ang mga hukbong nasa langit ay sumusunod sa kanya na mga nakasakay sa mga kabayong puti at nangararanta ng mahalagang linong na puti at dalisay. At sa kanyang bibig ay lumalabas ang isang tabak na matalas upang sa pamamagitan nito ay sugatan niya ang mga bansa at kanyang paghaharian ang tungkod na bakal at niyuyurakan niya ang pisaan ng ubas ng kabangisan ng kagalitan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. At siya mayroong isang pangalang nakasulat sa kanyang damit at sa kanyang hita, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Amen. Yung po, kapatid, yung nakasakay doon sa kabayong maputi ang kapatid, sabi doon, nakita ni John, kapatid, na doon, sabi doon, mayroon po ang kanyang damit ay binisikan ng dugo. Ito po yung panahon, kapatid, ang Panginoon ay nag-alay ng kanyang dugo. At sabi doon, ang kanyang pangalan ay tatawag na ang Berbo ng Diyos. Kung ating mababasa natin sa John chapter 1, nang pasimula siya ang Berbo, at ang Berbo ay sumasa Diyos, at ang Berbo ay Diyos. At sa verse 14, sabi ron, at nagkatawang tao ang Berbo, at tumahan sa gitna natin. Kung before, God above us, Father in creation, nung siya nagkatawang tao, God with us. Tumahan sa gitna natin, yung Berbo. Kaya sabi, siya may pangalan na kasulad sa kanyang, sabi doon, ang Berbo ng Diyos. At siya tinatawag na Panginoon ng mga Panginoon, Hari ng mga Hari. Sige. So ito mo din, sa 1 Timothy, chapter 6, verse 14 to 16, maliwanag kapag ngayon kung sino yung Diyos mapatid. Sa katapuhan mapatid ng Panginoon. 1 Timothy 6, verse 14 to 16. Natuparin mo ang utos na walang dungis, walang kapintasan, hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Jesucristo, na sa kanyang kapanahunan ay ipapahayag siya na mapalad at tanging makapangyarihang Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, na siya lamang ang walang kamatayan, na nananahan sa liwanag, na di malapitan, na di nakita ng sinumang tao o makikita man, sumakan niya nawa ang kapurihan at ang paghaharing walang hanggan siya nawa. Okay, papasya ako sa English translation, sundan mo dito, sabi doon, sa verse 14, Thou keep this commandment without spot, unrebukable, until the appearing of our Lord Jesus Christ. Sabi doon, hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoon Kristo, which in His time, He shall show who is the blessed and only potentate, the King of kings and Lord of lords. Sino yung magpapakita ba din? Ang Panginoon Kristo. Na ipapahayag na Panginoon ng Panginoon, Hari ng mga hari. Sabi, who only had immortality, siya lang may walang kamatayan, dwelling in the light which no man can approach unto Him, and no man hath seen, no man can see, to whom be honor and power everlasting. Amen. So sa Kanya naukol pa rin kapatid yung kapangyarihan, karangalan sa Panginoon. Last verse natin mo pa sa kapatid. Titus 2 verse 13. Titus 2:13. Nahintayin niya ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos na tagapagligtas na si Jesucristo. So, malinaw po nila. Nahintayin niya o mapalad na pag-asa ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Sino yung darating? Sino yung babalik? Sino yung magpapakita? Jesus Christ. Sabi ron, ating tagapagligtas at dakilang Diyos. So, ngayon po din, wala na kong makukonfuse, wala nang magugulumihan ang Samay at Church kapatid about sa pagkakas sa ating Panginoon. Kaya na ipagtanggol ng Panginoon na siya nag-iisang Diyos kapatid. Hebrews 13 verse 8, Jesus Christ the same is today and forever. Sabi ng
Revelation 1 verse 8 and 17 to 18, sabi doon, siya yung namatay at nabuhay at nabubuhay magpakailaman. Siya yung nagsabing, ako ang una at ang huli. Ako ang Alpha at ang Omega. Ito po ang kapatid yung one God, one throne only in heaven. So walang paghalina kapatid ha. Wala nang magtatanong ko ba? Pastor, bakit ito? Pastor, ba't sinasabi niya may ama, ba't tumawag siya? Ama. Okay, kaya sa kapatid, makinig kayo ng Bible study kapatid para kayo po yung magkaroon ng wisdom. Kaya ito ang kahalagang kapatid ng Bible study. Tayo po'y tinatamnan kapatid. Ang preaching sa kapatid ay gaya po din siya sabi lang. Ito ay katulad ng mga maglaro ng mga puti ng putilya, mga soft drink na walang laman, nakakatayo lahat. Ngayon hawak ko na sa munggo, isang nakot ng munggo. Lahat ng mga nakatihayang kapatid mga puti dyan, akisa ko yan. Maswerte yung mga syutan mga kapatid noon. Yun po ang preaching mga kapatid. Pero ang Bible study mga kapatid, lahat ng bakante mga kapatid, ang lahat ng yun, pupuna po isa-isa. Yun po ang Bible study mga kapatid. Kaya mahalaga po ang pag-attend ng Bible study. Then dito po tayo magkakaroon ng paglago, kaalaman, lalo na pagtungkol sa pagliligo sa Panginoon at ang pagkakilala sa ating Diyos. Hindi po natin ito makuha kung wala pong pag-aaral ng Bible study. Kaya, ulitin ko kapatid, kapag tayo pupunta ng Bible study, mayroon po tayong dalang Biblia kapatid. At may dala tayong ballpen, may dalang notebook kapatid. Dahil may mga revelasyon ng Panginoon. Yung hindi ko minsan sasabi ito o nasa babanggit, sa inyong kayo nakaupo kapatid, mayroon pong pumapasok ng revelasyon ng Panginoon. Itin dito tayo kapatid. Amen. Ganyan po ang diling ng Panginoon sa kanyang iglesia. Ibalik yun, di ba? Hindi ko pa nabanggit kapatid, pero ang Panginoon may biglang revelasyon sa kaisipan na hindi ko pa nasabi, pero sa kanya mayroon ng dagdag ang Panginoon. So, pilitin ko. Ganyan po ang ginagawa ko ng mga kapatid. Kaya, yun po ang sabi ng knowledge o yung wisdom ng Panginoon na magagamit natin pagdating doon sa pangarating doon sa mga kaluluwa. Amen. So, ito po isang karunungan ng Panginoon ay sana ito po ay magkaroon ng pagtimo sa ating mga puso na tayo po maging pantas, maging marunong. Diyan ni Daniel na lahat ng mga malalim na hiwaga ng salita ng Panginoon ay ating pumaunawaan. Amen. Ating palakpakan ng Panginoon. Tayo natin sa mga din. Praise God. Hallelujah. Kanina po din, ako, patay naman yan eh.